Palalakasin pa lalo ng Department of Social Welfare and Development ang mga programa para makatulong lutasin ang kahirapan sa bansa. Ito'y upang may mga kababayan mula sa karalitaan. Reaksyon din ito ng DSWD sa Poverty Incident Survey ng National Statistical Coordination Board. Si George Bandola nag-uulat. Sinisikap daw ngayon ng Department of Social Welfare and Development na paigtingin ang tatlong kampanya ng pamahalaan para labanan ng kahirapan sa bansa. Matapos na lumabas ang Poverty Incident Survey ng National Statistical Coordination Board, isang malaking hamon daw ito ngayon sa kagawaran para doble ng pagsisikap nitong maabot ang mas nakararaming mahihirap na pamilya at maitawid ang mga ito sa kahirapan. Nakatuon pa rin ang pamahalaan sa tatlong programa nito. Una ang Conditional Cash Transfer o Pantawid Pamilyang Pilipino Program na nakakapagbigay tulong na umano sa 3,841,972 mahihirap na pamilya mula sa 1,627 lungsod at munisipyo sa 79 na probinsya sa bansa. Ikalawang Sustainable Livelihood Program na tumutulong ng hanap buhay sa mga pamilya. At ikatlo ang Kalahi CIDSS o Comprehensive Integrated Delivery of Social Services na direktang mag-uugnay ng mga tulong ng pamahalaan sa mga mahihirap na sektor. Ngunit nilinaw ni Social Welfare Secretary Dinky Suliman na hindi pa rin solusyon ng CCT o anuman sa mga programang ito ng pamahalaan kung hindi ito masususugan ng mga programang pangkaunlaran din tulad ng pagbibigay ng mas maraming trabaho, kabuhayan, pabahay, edukasyon, kalusugan at agrikultura. Sa ganitong paraan, base sa report ng World Bank, magiging mas madali na ang pagtugon sa kahirapan at para magkaroon din ng kapanatagan ng bansa. Tiniyak na Secretary Suliman na mas mataas ang bahagdan o bilang ng mga gumagaan ng buhay, kalusugan at kabuhayan sa mga barangay na nabibiyayaan ng Pantawid Pamilya Program kaysa sa mga barangay na wala nito. Lumalaki na rin anyang posibilidad na makapagpatuloy ng pag-aaral ang mga batang kabilang sa mga nakakatanggap ng CCT. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bando.